Positive Day Delivers, this is Dr. DGD Songa from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yung Dr. DGD Songa. Anyway, so Sunday pa rin, second vlog natin and paalis na tayo after this one para ma-upload na. Ang topic natin ay isa pang sikreto or dapat gawin ng isang OFW para mas sumunlad ang buhay niya sa ibang bansa. Okay. Ganito ang senaryo kasi ng buhay ng isang OFW sa ibang bansa ay it's different, entirely different pag nandito ka. Una-una, wala ang family mo, di ba? Pangalawa, ang dami ring temptations. Tama? So, lahat ng mga nakakausap natin, may mga temptations dyan. Siyempre, pangatlo, meron silang, mas may freedom sila dyan kaysa dito. So, in other words, they have free time, they have this tinatawag natin may extra time na saan ba nila dapat dalhin yan, di ba? Saan ba nila dapat gamitin yung mga extra time nila, okay? So in my previous vlog, ang like ko sinasabi ay spend that to do a side job, another job, di ba? Pero doon sa mga nagsasabi sa akin, ma'am, di kasi pagod na kami sa first job namin. So, oh, it's okay, it's okay. So, pwede nang hindi gawin. You stay in one job, then meron kang time. So, kung hindi mo i-spend yan sa yung side jobs or extra income, saan mo dapat i-spend ang yung extra time, okay? So, ito advice ko, find person or group, okay, na pwede mong samahan that they have successful life or lives, okay? So, ito yung mga tao, humanap ka ng isang association or organization dyan, na tumutulong para sa una-una sa spiritual life, pangalawa sa social life or financial life, na nagbibigay ng free training, free coaching. Kasi ang dami naman dyan. Like, yung isang nag-invite sa akin, yung IMG is a good one. Okay, so if you find people na matutulungan ka dyan, i-join the group, okay? So, another, find people. May mga nakikilala ka naman dyan, may mga nakikita ka, communicate with them, successful people, you talk to them regularly, you meet them regularly. Okay? So, bakit ba, Ma'am G? These are the reasons. Number one, di ba sabi nga ni Jim Rohn, you are the average of the 5 persons around you. Di ba? So, pag yung mga kasama mo sa surrounding mo ay matatagumpay, okay? They have higher salary. Hindi po. They have higher salary. So, what will happen? Okay? So, aakyat din yung, pasensya na, hindi po yung kausap ko. So, what will happen? Ito po yung magkakaroon ka ng, chances na tataas ang income mo, di ba? Kasi you are surrounded with different people na motivated, driven, di ba? So, ikaw din ngayon magiging mas masipag ka, mas driven ka, you might be promoted, di ba? Or you might find another thing, another source of income, di ba? And second, dahil positive mindset ang inilalabas ng mga kasama mo in your surroundings. So, chances are magkakaroon ka rin positive vibes, di ba? So, pag positive yan, maganda yung aura, sabi nga, yung mindset mo, so, hindi ka na matetempt in other mga kasalanan, di ba? Maraming kasalanan kasi nakapaligid, di ba? Temptation. Pangalawa, mas ayusin mo pa yung lifestyle mo, mas magiging priority mo yung family mo sa Pilipinas, na sila lagi lang nasa isip mo, mas magiging priority mo na yung savings, investment, something like that. So, marami po siyang mga advantages. When you start communicating with a group or with different peoples na merong successful life, okay? So, ang aking challenge this morning, tumayo ka dyan, find people, okay, that can help you grow, okay, spiritually and financially. Alright? So, please share this video sa mga friends nating OFW at sa mga family nila dito para ma-inspire din nila ang kanilang mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!